sa Roma, nakulong siya noon. He is but exhorting the congregation to consistency of Christian living, as well as encouraging them to stand firm in the face of persecution and to rejoice regardless of circumstances. Ang sulat ng ito, ninanais ni Apostol Pablo na mapalakas ang kanilang pananampalataya sa gitna ng mga bigati, suliranin, at sa gitna ng lahat ng nagaganap sa kanilang kapaligiran. So, it's worse din, hindi maganda ang sitwasyon ng kanilang kalagayan. Katulad ngayon, magulo ang ating kapaligiran, masama ang ating ekonomiya, ang pamahalaan, ang gobyerno, wala kang mapapalang kabutihan, bagamat katulad ngayon, nalalapit na naman ang eleksyon, pero just the same, every 3 years, nagkaka-election tayo, ano ang nangyayari sa atin? So, parang gano'n ang sitwasyon ng panahon yun, kaya pinapalakas ni Apostol Pablo ang kanilang pananampalataya upang hindi sila mawala sa kanilang pinaniniwalaan. Okay. At upang higit nating maintindihan ang pag-usapan natin ngayon, ito magiging bahagi ng ating mensahe sa araw na ito. Citizenship, number 1, pagkamamamayan. At tungkol sa katawan. Sa pagkamamamayan, 2 klase. Yung pagiging mamamayan sa Roma nung panahon yon. Katulad ngayon, pagiging mamamayan sa Pilipinas. At meron din siyang binanggit na mamamayan sa langit, citizenship in heaven. Pagiging mamamayan sa langit. Sa katawan, meron binanggit doon na walang halagang katawan o the lowly body. Tapos may binanggit na the glorified body, maluwalhating katawan. So dyan natin titingnan upang maunawaan ninyo ang pag-usapan natin sa kasalukuyan. At higit ninyo maintindihan at higit kayo magagalak sa pagiging Kristiyano ninyo. Ma-appreciate ninyo kung bakit higit ninyo pasasalamatan ng Diyos kung bakit kayo na-born again, bakit kayo naging Kristiyano, at bakit kayo nandirito ngayon. Okay. Citizenship. Pagkamamamayan. Ang maging mamamayan sa ilalim ng Roman Empire noon. Parang kasalukuyan, mamamayan tayo ng Pilipinas. Si Apostol Pablo ay meron siya magandang pangunawa sa pagiging mamamayan, as he was a Greek in the fullest sense of the term, and he was a Roman citizen reborn. Si Apostol Pablo ay isang mamamayan ng Roma.